inisa-isa po kung bakit sinabi na ang panahon ay panahong mapanganib dahil po sa kalagayan ng tao. Na ang tao magiging maibigin sa kanilang sarili. Bagamat hindi po lahat. Mari sa pagkakataon po ito, wala sa atin yun. Kasi kung tayo po maibigin sa sarili, siguro, wala tayong panahon sa salita ng Diyos. Diba, nanay? Kung tayo po maibigin sa ating sarili, wala tayong panahon sa salita ng Diyos. Kaya kung bakit tayo narito, hindi tayo maibigin sa sarili. Maibigin tayo sa Diyos. Maibigin tayo sa Diyos. Bagamat hindi lahat ng tao maibigin sa Diyos. Nasabi ng Biblia, may mga tao maibigin sa sarili. Halos wala na siyang panahon sa Diyos. Ang laging inuuna niya, puro sarili. Eh, ang tawag po doon ay alagad ng sarili. Bakit alagad ng sarili? Hindi alagad ng batas, di ba? Oh, meron din alagad ng sarili. Huwag mo raw akong pakilaman. Bahala ko sa sarili ko. Bahala ka sa sarili mo. Basta ang susundin ko, sarili ko. Ano yun? Alagad ng sarili. Sarili sinusunod eh. Walang pakilaman. Ano mo yan? Eh, alam niyo po, ang gusto ng Diyos, maging alagad ka niya. Huwag yung ikaw ay maging alagad ng sarili. Sapagkat sabi sa Bible, may daan tila matuwid sa isang tao. Akala mo matuwid. Pero ang dulo ay daan ng kamatayan. Kapahamakan pala yun. Ano mo yan? Kaya sabi ng Biblia, maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Nako po. Pagdating sa pera, nako. Diba? Tao, napakabili. Minsan, inaagaw na lang yung pera, hindi na pinaghihirapan. Inaagaw na lang. Pag makakita ng pera, aabangan ka. Hold up. Ayan. Ang pang-hold up, hindi lang araw, hindi lang gabi, pati araw na. Masumpungan ka naglalakad, nag-iisa ka, yari ka. Agawin ka agad yung ano mo. Bag mo, o kaya cellphone mo. Siyempre, pera din yun eh. Kano kaya ang cellphone ngayon? Oh. Eh, minsan, may mga taong ganyan. Para lang magkaroon ng pera, iba't ibang paraan yung ginagawa. Minsan nga, pati pangangaro na salita ng Diyos, ginagawa na nahanap buhay eh. O, di ba? Hindi ka ba makapangaral ng salita ng Diyos na walang pera? Pwede naman ah. Bakit? Sabi ng Panginoon, tinanggap niyo walang bayad, ipahagi niyo walang bayad. Kaya kung minsan may mga tao, pagdating sa salita ng Diyos, naku, manghihingi lang yan. O, yan po talaga yung sa amin, pulubi. Hindi po kami nanghihingi. Kami pa nga nagbibigay. Pag meron. Ang pangangaral po ng salita ng Diyos, sa totoo lang, hindi po dapat bayaran yan. Hindi dapat bayaran. Kasi sabi sa Bible, tinanggap niyo walang bayad, ibahagi niyo walang bayad. Kaya ang pangangaral ng salita ng Diyos, walang hinihinging kapalit na material. Amen. Walang hinihingi. Kaya minsan may mga tao, hirap-hirap na nga ng buhay. Diba? Yung mga taong ganun eh. Hirap-hirap na nga ng buhay. Tapos, ay may mga tao minsan nagbubulong-bulong sa sobrang hirap. Bakit? Eh ang tao nga kasi mahalaga sa kanya yung pera. Diba? Kaya may mga tao sabi nga, maibigin sa lapid. Na halos ultimo ang kanilang sarili, maibigay nila para lang magkaroon ng salapi. Kaya tingnan nyo sa ating bansa, naganap ang mga beer house. Tama? Oo. Ginagawang hanap buhay ang sarili. Yung iba naman, ginagamit yung katawan. Ano mo yan? Pagkatapos mangaral, ay saan pupunta yun? Pupunta na sa CR yun, kunyari, ihi yun. Pero ang totoo nyo, nakapupit na yun. Sa simbahan daw, pero ang totoo, hindi pala sa simbahan, sa bulsa. Huwag mong gagamitin ang pangangaral ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng pera. Ang tao, kahit hindi mo hingan yan ng tulong sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, kung talagang para sa gawain ng Panginoon,
Kahit hindi mo hingan yan, kusa yan. Sapagkat ang turo sa Bible hindi yung manghingi. Ang turo sa Bible, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Huwag mabigas sa loob dahil sa kailangan iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kasi hayaan mo ang tao magbigay, wag kang mismo ikaw ang lalapit sa tao. Tulong po para sa gawain ng Panginoon. At sa mga gawain ng Panginoon, wala ka namang itinuturong gawain. Ano mo yan? Kaya wag mong gagamitin ang pangangaral ng salita ng Diyos para magkaroon ka ng pera. Kaya ang tao po naging maibigin sa salapi. Amen. Ano pa? Mayayabang. Sabi niya doon sa dalaga, sagutin mo lang ako. Yung magandang bahay na yun, ititira kita doon. Kita mo yung bahay na yun, ganda, no? Yan. Pag sinagot mo ko, ititira kita dyan. Naku, naniwala naman si Ining. Sinagot niya, yung pala, hindi pala niya bahay yun, no? Tinuro lang. Mayabang. Tingnan mo yan. Ano sabi sa Bible? Mayayabang. Mapagmalaki. Mapagtungayaw. Ultimo bata ngayon, naku po, grabe. Praise God. Diba? Nanay mo! Nanay mo, buti nga kung nanay mo sabi. Hindi ko lang pwede bigkasin yun. Diba? Mangangaral tayo ng salita ng Diyos bagamat merong mangangaral, panay ang mura. Minumura lahat ng reliyon. Talagang tatatatatatatat talaga sila Oo. Diba yan? Dating doon. Sabi ko nga pambihira, bakit hindi ka nalang mangaral ng salita ng Diyos? Bakit pati mga reliyon, sinisiraan mo? Hindi naman sinabi ng Diyos, mangaral ka, siraan mo yung mga reliyon. Ang sabi ng Diyos, ipangaral mo ang salita. Amen. Hindi sinabi, siraan mo yung mga reliyon. Hindi naman sinabi ganun Diba? Meron ka bang mababasa sa Bible, siraan mo ang reliyon? Wala. Ang sabi, ipangaral mo ang salita. Amen. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Umulan, uminit, bumagyo, ipapangaral ang salita ng Diyos. Amen. Ang pangangaral ng salita ng Diyos walang pinipili. Mayaman, may hirap, bata, matanda, basta't nakakarinig na yan ang salita ng Diyos, pangaralan. Tunay. Yung mo yan? Kaya, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa ating panahon. Bakit? Delikado na ang panahon natin. Amen. Mapanganib. Ang sabi, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Ang bata noong araw sa tingin lang, nakukuha na sa pagsunod. Diba? Diba? May bisita dumating sa loob ng bahay. Naku, kung doon naman may bisita, doon naman sila. Takbuhan dito, takbuhan doon. Harutan dito, harutan doon. Sabi nung nanay, bisita ako. Gigil-gigil na nanay. Bisita ako, ano ba kayo? Diba? Saway ng saway. Halos magkagatuling na Kasi pasok. Wala, halos. Tuling na yung halos ka. Ganun Wala. Ano sabi sa Bible? Masuwayin sa mga magulang. Magandang gabi po. Wala na. Magandang tanghali po. Sabi niya, ano yan? Sabi niya, Juan, ano, bakit? Pero nanay niya yun. Ano yan? Ano sabi? Masuwayin sa mga magulang. Walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin. Kinuha mo raw Wala! Hindi bintang ka tingnan mo yan. Palabintangin. Sabi sa Bible, walang pagpipigil sa sarili. Nako po. Diba? High blood. Ang bilis magalit. Hindi mo na inaalam Alamin mo muna. Bago ka magalit, alamin mo muna. Ano ba ang dahilan? Bakit bago ka magalit? Diba? Ano sabi sa Bible? Walang pagpipigil sa sarili. Mga hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, matitigas ang ulo. Tigas ba? Mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Mare, simba tayo. Ako, Mare, pasensya ka na. Maglalaba pa ako. Matawa kaya. Magluluto pa ako. Ang dami kong gawain, Mare. Ay, sa totoo lang. Halos wala na akong pahinga. Naku, saka na. Ikaw na lang muna. Ay, Mare, kung ayaw mo,
sumama doon sa amin, simbahan. Manonood na lang tayo ng sine. Na tayo ng sine, doon sa SM, ililibre kita. O, si Mari naman, nagbibiro naman ata ito. Hindi, talaga, pati merienda, sagot ko yan. Talaga? O, talaga! Bilis, no? Maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Diba? Pag araw ng linggo, saan mas maraming puno? SM. Ni Robinson. Kawawa naman Robinson, banggitin nyo. Makakaroon din ng Ayala Ayala Mall. Hinuhukay na Ayala. Oh. Diyan, pag linggo, ang dami. Saan pa marami? Sa mga pasyala, sa mga luneta, di ba? Saan pa? Meron pa yung mga lodges sa pula sa puti. Di ba? Pag araw ng linggo, naku, dami. Oh, pero sa simbahan, naku po, bihira ka makakita ng mga tao. Di ba? Bato-bato sa langit, mga tamaan, huwag magagalit. Di ba? Sa totoo lang, walang personalan, trabaho lang. Bagamat may face-to-face. Kaya mo sila mag-face-to-face. Basta tayo, sa salita tayo ng Diyos. Kaya, delikado ang ating panahon. May anyo ng kabanalan. Dadatpot tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaya, napakahalaga po ang salita ng Diyos sa ating panahon. Dahil, ang panahon po natin, pasama, ng pasama, ng pasama. Ultimo po ang mga bilihin ngayon. Pataas ng pataas ang halaga. Alam niyo kung sino dito mataas? Kayo sabi niyan? Diba? Oo, tuwas. Kaya sabi po sa tanan ng kasulatan, ang ating panahong mapanganib. Delikado. Kaya kung ang ating panahon ay pasama ng pasama, dapat maunawaan po natin na ito pong panahon natin ay panahong napakaikli. Ibig sabihin, itong panahon natin, hindi na po ito magtatagal. Hindi na magtatagal itong panahon na ito. Bakit po? Sapagkat papunta po ito talaga sa kahirapan. Papunta ito sa wakas. Kaya nga sabi po ng Panginoon, bago dumating ang wakas, kailangan ipangaral ang Ebanghelyo. Dahil ang panahon natin mapanganib, babasahin ko po. Dito po sa aklat ng Mateo, sa kabanatang 24, ganito po ang mababasa. 24, kapitulo po ito. At lumabas si Jesus sa templo at pagyaon sa kanyang lakad ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Dadatpot siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwan isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak.